we do not give up. So, hindi po ito Bible study, hindi po ito religious group. Kaya lang po tayo naglalagay ng mga verse bago tayo magsimula sa ating presentation. Naniniwala po ako na wala tayong magagawa kung wala tayo sa Diyos. Mahalaga rin na maintindihan natin na yung salita rin ng Diyos. Sabi dito, let us not become weary in doing good. Huwag po kayong manghinawa, magsawa sa paggawa ng mabuti at sa tamang panahon, yung itinanim po natin ay aanihin din natin kung hindi po tayo magsasawa sa paggawa o pagtulong sa ating kapwa. Okay? So, success is start when you decide to begin. Ito po yung ninanais ng lahat kung bakit gusto nyo magnegosyo ngayon dahil gusto nyo maging successful. Bukod sa siyempre gusto nyo kumita. Pero hindi yan magsisimula kung hindi mo sisimulan. Kaya sabi rito, success is start when you decide to begin. Once na kapag nag-decide ka na gusto mo maging successful, doon pa lang mangyayari yan. Okay? Pero hanggat iniisip mo at hindi ka nagsisimula doon sa dapat mong gawin, halimbawa, dito kay Sitaw, ay sa pagre-register lang, hindi ka pa makapag-register, tapos pinoproblema mo na kaagad yung kapital mo, kung paano mo gagawin, tinatamad ka umatin ng Zoom, hindi mo inaaral to. So, huwag kang umasa na magiging successful ka. Kailangan simulan mo muna. Gawin mo muna. Huwag mong isipin kagad yung negative. Kasi kahit kailan, no, kung nag-iisip ka manegosyo at yung iniisip mo negosyo ay walang kapital, mag-isip ka na lang kasi walang ganon. Walang negosyong hindi ka magkakapital. Ang kagandahan lang kay Sitaw, walang minimum, walang maximum capital. So the first step is always the hardest. Ito yung sinasabi natin, no? Yung simula ang pinakamahirap, yung unang hakbang. Pero once na nakahakbang ka na, nakaregister ka na, halimbawa nakaregister ka na, umating ka na ng Zoom meeting, no? Nung umating ka ng Zoom meeting, naririnig mo yung mga sinasabi natin na yung mga kumita na kami ganito, tas yung nangyayari sa company. So namomotivate ka. So nagsimula ka ng humakbang, no? Gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng pasimula rito kahit mababa. Basta gusto mo lang masimulan, no? Yung iba nga dito nagsimula sa 3,000, 1,000. No, pero papaliwanag natin 'yan. Pwedeng magsimula no, pero papaliwanag natin kung paano para alam nyo, no? Hindi basta-basta ganyan. Okay? Nagsimula pero ngayon nakakait. Ang mahalaga lang po dito, magsimula ka kasi hangga't di mo yan sinisimulan, hindi mo makikita yung resulta nung sinasabi po namin. Okay? So, success. Ano ba yung success? Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong definition ng success. Para sa akin, success, personal growth and development, it is about pushing myself outside my comfort zone and taking on new challenges that help me learn and grow. Success is about constantly improving myself, both personally and professionally, and striving to be the best version of myself that I can be. Maraming tao na gustong pero hindi nila binabago yung kanilang mindset. Kung gusto mong mabago, kailangan magbago ka at baguhin mo yung mindset mo. Sabi ko nga dito, personal growth and development. Kailangan isipin mo yung mga bagay na mahirap pero kaya mong gawin. Huwag kang manatili doon sa comfort zone. Kaya sabi dito, itulak mo yung sarili mo na lumabas sa comfort zone. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon ay hirap sa buhay, anong dapat mong gawin? Diba? Kung wala kang trabaho, anong dapat mong gawin? Lumabas ka dyan at maghanap ka ng trabaho. Kung gusto mong magnegosyo, lumabas ka sa comfort zone mo at simulan mo yung negosyo. No, yung hindi ka pa nagsisimula, ang iniisip mo na baka malugi. Hindi ka pa nagsisimula sa Sitaw, iniisip mo na baka may scam ka. Kapag lagi yan ang iniisip mo, malayo ka sa success. No? Kaya nga sinasabi natin, yung challenge, kailangan i-challenge mo sarili mo. Sabi rito, challenges that helps me learn and grow. Dahil doon sa mga challenge na yan, sa mga pagsubok na mararanasan mo, dapat matuto ka dyan. At dapat yan yung mag-motivate sa'yo para magpatuloy ka sa pangarap mo. So what is dropshipping? So dapat malaman natin yung negosyo natin. So sabi nga natin, ang negosyo natin dito ay dropshipping. So ano ba yung dropshipping? Dropshipping is a business model that allows you to sell products online without having to own or operate the physical location where those products are stored and processed.
This means you can start an e-commerce store and sell wide range of product without handling inventory and fulfillment. So, yung negosyong ito, yung business model na to ay meron po tayong products na kung saan ibebenta ito online. Nag-ooperate siya without physical location. Ibig sabihin, mag-ooperate siya na gamit mo lang ay online. Yung internet, may product siya, may store ka, pero walang physical. Online mo lang siya gagawin. At dito po kay Sitaw, ito yung kaibahan niya sa iba. Dahil si Sitaw po ay gumagamit ng advanced artificial intelligence marketing na kung saan siya yung nagmamarket sa lahat ng social media. Na kung saan narating nito yung malalayong lugar. Kaya nga cross-border, ibig sabihin iba't ibang bansa. Kaya doon sa mga orders po natin, nakakarating po yan sa iba't ibang bansa. Kasi po kami mga partners, nakikita po namin doon sa mga mga orders sa inyo kung saan bansa sila at ano yung mga pangalan na kami mga partners nakikita po namin. Pero sa inyo, sa mga seller na seller account, hindi po yan makikita dyan. Nakikita nyo dyan, puro tuldok-tuldok. Pero sa amin po, nakikita po namin yan kung saan bansa na di-deliver. Okay? Yan po. Ngayon, ayan po yung takbo ng dropshipping business. Kasi kung meron po akong experience sa dropshipping, hindi naman po kalakihan. Meron po kasi kung mga food supplements, tapos yung mga car cover, at iba pang mga product na pinopost ko sa Facebook, then may umu-order sa akin. Once na may umorder sa akin, may mga minsan may nagbabayad sa akin through GCash, saka ko ipapadala. Pag nagpapadala naman ako dyan sa LBC, at sa LBC, kapag nagpadala ka, aabonohan mo. No? Kunyari, hindi pa bayad, sasabihin mo COD. Tapos ito yung amount na sisingilin mo sa kanya. Ngayon, babayaran mo na yon sa LBC kung magkano yung ipapadala mo, yung shipping mo. Pag binayaran mo yon, papadala sa customer. Once na na-receive ng customer, ibabalik na sa iyo yung inabono mo. Kaso, may pagkakataon nangyayari na natanggap na ng customer, ginagamit niya na yung product, hindi pa binabalik ni LBC yung inabono mo. Bakit? Kasi may proseso din sila. So, ganyan lang po. Kaya, ngayon po, nung nandito ako sa Sitaw, naintindihan ko yung process. Kasi na-experience ko yan mismo sa sarili kong business. No? Yung sa dropshipping na yan. Tanong ko nga sa LBC, bakit ganon? Natanggap na ng customer, ba't di nyo pa po mabalik yung inabono? Sabi ko, sir, meron po kasing procedure, ganito, ganyan, bago maibalik yan. So, ganon yung ginagawa. Kasi business yan eh, maaring ginagamit pa rin nila, di ba? Pero, siyempre, ganon talaga, negosyo yan. Kasama po yun. So, dito kay Sitaw, tayo po ay nag-aabono. No? Pero si Sitaw nang bahala sa shipping. Okay? Inaabono natin dyan, ibabalik din sa atin after na ma-deliver yung product. So mamaya mas papaliwanag po natin. So ina-elaborate ko lang kung ano yung dropshipping. So maraming tao na gustong magnegosyo pero hindi makapagsimula. Kasi marami kang dapat i-consider eh. Tulad nito, how do I start dropshipping business? Kung ayaw mong sumali kay Sitaw at nagbabala kang magtayo ng sarili mong negosyo o dropshipping business, ito yung mga gagawin mo. Una, choose a niche. Choose a niche, kailangan may location ka. Kung dropshipping yung gusto mo, kailangan may warehouse ka. Dropshipping gusto mo, kailangan may products ka. So dapat yan yung mga i-consider mo. Second, perform competitors product research. Kailangan i-research mo yung mga product na kakagatin sa masa. Siyempre kasama na din yung price. 'Di ba? Kung may Shopee, may Lazada, paano mo siya tatapatan? Paano siya bibili sa iyo na paano kanya pipiliin kaysa kay Lazada, kaysa kay Shopee? Dapat may gano kasi may mga competitors ka eh. Kailangan mo 'yan. So find a reputable dropshipping supplier. Gaya sabi ko, price. Ngayon mababa kay ganito, kay Lazada, mababa kay ano. Anong presyo mo para bumili sa iyo ang customer? Kailangan mo diyan, meron kang mga reputable dropshipping supplier o kaya warehouse na pwede mong pagkuhanan na mas mababa, na mabebenta mo siya ng mababa. At syempre, yung wala doon sa Shopee, sa ibang mga dropshipping, dapat yun yung
ibebenta mo. Kaya makikita nyo yung focus ni Sitaw sa atin ay ngayon puro sportswear. Di ba? Pero sa iba halo-halo, pero sa atin puro sportswear. Kaya mapapansin nyo yan. Pero may mga iba rin tayong mga item na. Ngayon, lalo ngayon, no? May mga bago siyang product si Sitaw. Kaya natutuwa ako, sabi ko, may mga bagong product si Sitaw. Kaya sabi niya doon, may bagong innovation tayo, di ba? So, pang-apat, build your online store. So, kailangan, dahil ngayon, no, uh, nasa bagong technology na tayo, kailangan mong mag-build ng online. So, paano mo gagawin yan? Ang dami pong gagawin dyan. Ano ka ng website, may mga bibilin ka dyan, gaya yung pinaliwanag ni Prof noon kung paano ka makapagtayo. Kasi si Prof nag-try mag dropshipping business. Sinubukan niya, kaya hindi pa siya natatapos, ang dami niya ng gastos. No, malaking kapital pag ikaw mismo nagtayo ng sarili mong dropshipping business. So ano pa? Siyempre, market your dropshipping business. Paano mo siya i-market? Hindi ka naman celebrities. Handa ka bang handa ka ba na mag-live selling doon sa mga product mo? Pwede. 'Di ba? Pwede mo nang aralin. Dahil hindi ka naman kilala, hindi pa yan ganun kaagad. Siguro it take months, a year bago ka makilala o bago may magtiwalang bumili sa iyo. 'Di ba? Siyempre titingnan pa kung good yung product mo. So marami na pwede kang gawin. Then analyze and improve your store. 'Di ba? Siyempre, yung kailangan yung store mo attractive yan. Pag nakita yan na-i-post mo yan, dapat maganda yung mo diyan, pagkaka-design mo. 'Di ba? So yan po, no, ganyan po. Pag ikaw nagtayo ng sariling dropshipping business, ganyan. Kaya po natin kailangan aralin 'to dahil marami po sa atin na walang idea about dropshipping. At yung iba dito nakikinig lang sa hearsay. Pag sinabi ng ibang tao, ay hindi ganyan ang klaseng dropshipping kasi meron akong ganito eh. Marami pong klaseng dropshipping company. Iisang concept nila dropshipping, iba yung sistema. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay kay Shopee ganito, ba't dito kay Sitaw ganyan? Pareho sila ng concept na dropshipping, iba yung sistema ng pagpatakbo nila. Kasi hindi pwedeng magkaroon pare-parehas yan. 'Di ba? Kaya nga sabi natin diyan yung perform competitor product research eh. Siyempre nagre-research sila diyan. Ano yung wala rito na pwede kong gawin para masab na dito sila sa akin, 'di ba? So ganun lang po sa business. Then ito yung sa dropshipping, paano ba siya tumatakbo? How it works, no? Dito sa dropshipping, si customer magpe-place ng order sa shop mo. Ikaw yung seller, 'di ba? Dito magre-register ka, magke-create ka ng store, 'di ba? Yung pangalan ng store, yung store name mo o shop mo, dapat gumisip ka ng magandang pangalan ng shop mo kasi tindahan mo 'yan. Then pag bumili si customer sa shop mo, ibabato ngayon ni Sitaw yan sa iyo. Purchase products. Ibabato ni Sitaw sa iyo yan sa seller, sa iyo, seller. Ngayon ang gagawin mo diyan, binayaran na ni customer yan sa halagang 214 kasama na yung markup mong 7%. Ngayon, aabonohan mo yan, bibilin mo yung product sa supplier o kaya doon sa warehouse. Bibilin mo siya ng halagang 200. So, yung nakapost doon sa shop mo is 214 kasi may 7% kang markup. So, inabonohan mo yan. Ngayon, pagka-abono mo dyan, i-confirm yan ni Sitaw. Pag kinonfirm na yan, makikita mo doon confirm. Then, pick up muna, pick up. Then, confirm pala, confirm, then i-pick up na. No? Na-confirm na kasi binayaran mo na. Then, susunod yan, pick up na kung saan inaayos na si Sitaw yung delivery, packaging, i-deliver na. Then, on the way. Pag on the way na, ibig sabihin, dinideliver na yon. Diba? Pag dinideliver yan, after 3 days, no, na-deliver na yan, 3 days, 10 to 15 days deliver, then magantay ka ng 3 days after sale, babalik na po yung inabono mo kasama yung profit mo. Ang bilis lang po niyan. No? Akala mo yung 2 weeks na yan, ang tagal, ang bilis lang. Kaya pag umikot na yung pera mo, tuwan-tuwa ka na, mas ma-excite ka lalo sa business na ito. Nai-enjoy ka na nalilibang ka pa, at the same time kumikita ka pa. No? Kaya sa una talaga, be patient, no? Kaya nga patience is a virtue. Yung una, sa una lang 'yon. Pero once na bumabalik na yung pera mo, hindi ka na maiinip diyan. Okay, nakikita mo na yung ikot at mararamdaman mo na yung kita mo. Okay po? So ganyan po. Then
Pag na-receive na yan, pag nabayaran mo na yan, yan nga, ship na yan, direkta sa customer. Then once na na-receive na ng customer yan, balik na sa iyo yung capital mo. Then makikita mo na doon, no? From wallet balance, from pricing wallet to wallet balance. Babalik na. Okay? So what is difference between active and passive income? Bakit natin inaaral yung active tsaka passive? Kasi marami dito na nagsasabi na passive income. Even ata yung mga gumagawa ng ano sa sitaw, no? Hindi naman mismo si sitaw, yung mga gumagawa ng mga poster doon, may nababasa ako na active income and passive income. So kung yun yung pagkakaintindi ng iba, okay lang. Pero sa akin, yung pagkakaintindi ko, si sitaw ay hindi po passive. Para sa akin, income ano siya, active income. Bakit po? Ito po yung definition, no? Active income is income you generate through activities such as working, running a business, or providing services. Sito po is a business. Tayo ay seller. So pinoprovide natin sa kanila ay services. Services yung pinoprovide ni Sitaw sa atin. As a seller, may kailangan may gawin ka. Kasi pag wala kang ginawa rito, hindi ka kikita. Nakuha po natin. Kasi yung iba, pag naging may passive income to, kaya nung iba yung mga sumali, akala ko ba wala akong gagawin? Ano sabi mo, passive income to. Kasi pag alam mo pagkakaintindi niyo yung iba talaga sa passive income, walang gagawin. No? Ano ba yung passive income? Passive income is income generated by something that you own or have invested in such as a savings account, real estate, stocks, or right to something you have created. So ibig sabihin nito, halimbawa nag-savings account ka, wala kang gagawin diyan, magkaka-interest 'yan. 'Di ba? Nag-stock ka, ako may stock market ako. Wala akong ginagawa doon, nag-share lang ako at inihintayin kong tumaas. Pag tumaas siya, saka ko siya withdrawin. Sa real estate, ganun din. 'Di ba? Bumili ko ng properties, tapos naghintay ako ng mga ilang buwan o isang taon, ibebenta ko uli sa mataas na halaga na kasi tumubo na ako. So, wala kang ginawa doon eh. 'Di ba? Nag-invest ka. Ano pa? Apartment, ito yung sa right to something you have created. Nagpagawa ka ng apartment. Pagkapagawa mo ng apartment, nagawa siya, may umupa, wala ka nang ginagawa, natutulog ka, buwan-buwan may pumapasok sa'yo. Passive income. Ako, meron akong franchising, wala akong ginagawa. Sila yung nagtatrabaho, nag-share lang ako. 'Di ba? So, kumikita ako doon, quarterly. Ganon din, yung co-ownership ko na gasoline station. Wala po akong ginagawa doon. Quarterly, pumapasok sa bangko yung pera. Kasi bakit? Nag-share lang ako eh. Ayun po yung passive income. Wala kang gagawin pero pwede kang kumita. Nag-generate. Pero sa sitaw, para sa hindi ko makukonsider siyang passive income kasi pag hindi mo ginawa to, pag hindi mo ito trinabaho, hindi mo ginawa yung trabaho mo as a seller, hindi ka kikita. Kaso nga lang, pinadali. Pero hindi siya passive, pinadali lang. Bakit? Hindi ka na magmamarket eh. Hindi ka na mag-i-inventory. Hindi mo kailangan ng product. Hindi mo kailangan ng packaging. Sila na, si Sitaw na gagawa niya. Ang gagawin mo lang, tutulungan mo lang si Sitaw na i-pick yung mga orders ng customer. Di ba? Kasi sa dami ng customer, kaya tayo kailangan ni Sitaw, sa dami ng customer, no? Kailangan niya ng mga seller para mapabilis yung transaksyon. Kaya yung sa mga nagtatanong diyan, kung totoo yan, bakit kailangan pa ni Sitaw ng seller? Eh pwede naman niyang gawin. Tama po yun, pwede naman niyang gawin to eh. Dahil may kapital siya. Pero hindi niyo ba alam, leveraging yan, na sa isang negosyante, pag mas marami siyang seller na nagtatrabaho para sa kanya, na kumikita yung seller, hindi naman niya pinapasweldo yan. No? Tayo yung nag-aabono dyan. So, pero kumikita tayo kasi nagma-markup tayo. Parang binebenta sa'yo ni Sitaw ng ganitong halaga, ikaw na bahalang mag-markup. Third party tayo. 'Di ba? So kumikita si Sitaw, kumikita ka at napapabilis yung order. Kaya napapansin ko ngayon habang tumatagal si Sitaw, yung delivery niya parang ano bumibilis. Kasi dati umaabot ng 20 days sa akin, may pinakaano ko so 20 days, 20 yung si Prof nga 23 days. Pero ngayon napapansin ko, yung mga dumarating sa akin pinakamatagal ko is 16 days ngayon. Yung nakaraan pinakamatagal ko 20 days eh. Ngayon 16 days tapos meron na akong mga mas marami yung 14 days. So nung kineche ko, parang mas maraming pumapasok ngayon na mabilis. So, ibig sabihin, bumibilis na yung delivery nila. Diba? Bakit? Kasi madami ng seller. Nakuha nyo po? Kaya pag dumami pa tayong seller, mas mapapabilis pa yan. Lalo na kapag
nagkaroon pa sila ng warehouse sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang bansa, ano pwedeng mangyari? 'Di ba? Mas mapapabilis. Baka yung 10 days mo, yung 15 days mo, sa susunod yan 10 days na lang. 'Di ba? Mapapabilis. Yan po yung sinasabi natin na kapag nagtulong-tulong po tayo, umangat si Sitaw at nangyari po yan, na-satisfy yung customer sa mga services na ginagawa ni Sitaw, pag nagtagumpay po yan, kasama po tayo sa tagumpay na yun. Kaya yung iba, ewan ko kung ano yung isip po natin, di ba tayo pare-pareho, no? Pero dapat maintindihan natin yung negosyo na to. At dapat aralin talaga natin. Okay? So para sa akin, active income ang Sitaw. Ay, sandali po. Ito po yung ano, no, panoodin lang po natin. Ito po yung latest nila na update sa 2024 na kung paano yung mga expect innovation, sabi rito. So pakinggan po natin mula po ito sa mga officer ng Sitaw. Your continued support. As we move into the future, I expect more innovations, growth, and positive contribution from our department. Your enthusiasm and engagement are valuable to our success. Okay. So yan po, no? So nakita po natin yung ayan po yung ginawa nila noong January 1, 2024. So expect innovation, sabi po doon sa huli. Nakita natin, sabi nila na dumami yung mga seller. So isa yan sa mga nakikita ko na kung nagiging observant kayo, na-observe nyo na ewan ko lang kung na-monitor nyo yung pasok ng mga orders nyo. Kasi ko na-monitor namin kaya nakikita ko kung ilan days pumapasok. So makikita po natin yan na bumibilis siya unti-unti. So ngayon siyempre pag-aralan natin about the company. So sa mga bago dyan, maintindihan nyo, ano ba yung patungkol sa company? Mahalaga din na malaman mo to habang kumikita ka. Hindi lang yung puro kita. Okay? About the company, Sitaw Philippines, also known as New Sitaw Corporation, was established on October 4, 2022. So 1 year may higit na po siya. Dito sa Pilipinas, pero 2020 siya nagsimula, no, doon sa Singapore, sa Hong Kong, kasi ayan yung una. The company is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering a wide range of quality products at competitive prices. Then about the company again, Sitaw is a leading online cross-border e-commerce platform that provides a seamless and secure online shopping experience to customers worldwide. Sitaw operating in Singapore, Hong Kong, and Philippines. With a team of dedicated professionals and a robust technology platform, Sitaw Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. Who is Sitaw? Etymologically speaking, the syllable C, SEA, is short for Southeast Asia. And Tao means great finds. So pag pinagdugtong natin, Southeast Asia, great finds. As mentioned by Mr. Joseph T., one of the Sitaw Philippine officer. Sitaw is an e-commerce platform that allows users to buy and sell products. It is a dropshipping platform, which means the sellers do not need to carry order. So makita po natin dito na si Sitaw po is a e-commerce platform with the concept of dropshipping. Okay? So when a seller make a sales, Sitaw will ship the product directly to the customer from the supplier. So nakita na po natin yan, yung in-explain po natin yung sa dropshipping mula sa buyer, sa seller, papunta ng supplier, then shipping, papunta kay customer. So ganyan po tumatakbo yung dropshipping na to. Who is the owner and CEO of Sitaw? Sino nga ba yung owner? Ito yung tanong, sino ba yung owner niya? Sino ba yung chairman executive officer dyan? Walang iba kundi si Miss Vidiana Shen. No, siya po yung CEO ng Sitaw. Medyo blurred lang yung aking kasi maliit yan, pinalaki ko kaya medyo hindi siya pero hanap tayo ng malinaw. So Vidiana Shen is the CEO of Sitaw Philippines, a leading global e-commerce platform that offers sellers and customers a seamless and secure online shopping experience and aims to bring high-quality products from Southeast Asia
to the global market, providing customers with a wide range of choices while supporting. So, tingnan naman po natin dyan sa mga naririto, no? Baka sabihin po natin, totoo ba yan? May office ba talaga yan? May office po si Sitaw. At ito, isa sa mga vlogger na nag-vlog siya at nag-tour doon sa office ni Sitaw. Maraming vlogger po na nag-tour pa doon, no? Pero ito lang yung pinili ko na medyo maganda at malinaw yung kanyang pag-tour doon sa office na makikita po natin. Okay, panoodin lang po natin. Guys, alam niyo ba kung nasan ako? Nandito lang naman ako sa BGC kasi alam ko matagal niyo nang nire-request to. Kaya magtutour tayo sa office ng Sitaw. Tara, samahan niyo ako. Oh guys, nakikita niyo ba yung nasa likod ko? Andito lang naman ako sa receiving area ng Sitaw. Ang daming nagtatanong guys, kung legit ba talaga ang Sitaw? So eto guys, eto lang naman ang kanilang complete business permits and licenses. Meron silang DTI, BIR, meron din silang SEC registration. Kaya yes guys, legit na legit po talaga si Sitaw. At dito naman guys, tinatransact ang mga bagong sellers ni Sitaw. At syempre guys, ito naman yung kanilang room kung saan sila nagla-live selling. Ayan guys, andito naman tayo sa showroom ng Sitaw kung saan nandito yung mga iba't ibang products na binibenta nila online. Nagtatanong kayo kung sino ba talaga ang mga sumasagot sa mga concerns nyo. Hindi po robot guys ang nakakausap nyo dahil meron pong account specialist ang Sitaw. Guys, ito namang hawak ko. Ito naman yung mga pinamimigay ni Sitaw sa mga bagong seller na nag-register. At syempre guys, hindi matatapos ang office tour natin kung hindi natin mapapakilala ang CEO ng Sitaw Philippines na si Miss Vidiana Chen. Hi ma'am, it's my pleasure po to meet you. Ayan, okay. So nakita po natin yung na-tour tayo sa office ni Sitaw. So ito po yung kanilang SEC, Security Exchange Commission. Ayan po yung company name, New Sitaw Corporation, Company New Sitaw Corporation, 2023 2023-050098-912-03. Date approved 2023-05 December 12. May pala, May. 2023, 5 at 12. So May 12. Okay? So yan po yung kanilang security. So Security Exchange Commission, pwede nyo po yung i-check. Then yan po yung kanilang business permit sa Taguig, City of Taguig. At syempre yung kanyang barangay business clearance and yung kanyang BIR Certificate of Registration. So tayo po ay nagbabayad ng tax, no? Si Sitaw. At maraming nagtatanong, sir, paano ba yun? Tayo ba? Paano, baka tayo ay ma-check ng BIR dyan. Huwag po kayong mag-alala. Si Sitaw po nagbabayad ng tax. Tayo naman, tuwing mag-withdraw tayo, merong 1% na inaawas si Sitaw. So minimum 25 pesos, maximum of 300. Kahit magkanong amount na yon, ay yung pinaka-maximum niya, 300 pesos. Okay? So yan po ang ano doon kapag nagwi-withdraw ka. So may charges yan. So doon na yan. Ayan na po yung tax na binibigay natin. Then ngayon naman po, napanood natin nakita natin yung office. Siyempre tingnan natin, saan yung warehouse nito? Baka drawing lang yan eh. 'Di ba? So tayong mga seller, no? Siyempre gusto natin na siguraduhin na talagang may product ba talaga tong si Sitaw. Nandito na tayo ngayon sa ating partnered smart warehouse located here in Bulacan. This is the storage warehouse area. Yung office natin. Ngayon, dito na po tayo. So mas lalo po kayong makinig. Lalo dyan sa mga
hindi makapasa-pasa sa evaluation. At sa mga bago dyan, ano ba yung evaluation period na yan? Diba? Makakatulong ba yan? Kasi nababasa ko sa GC may mga penalty, baka maubos yung pera ko dyan sa kaka-penalty. Mali po kayo ng iniisip. Hindi po yan ganon. Okay? So ito pong evaluation to facilitate product management and provide seller with insight into their order processing rates on the seller dashboard. Sellers can view their order processing rate for the current month. This provides them with real-time information on how efficiently they are processing their orders. So dito po, meron po tayong 55% processing rate. So parang sa in layman's term, para maintindihan, mas madali natin maintindihan quota. No? Ginagawa po natin ito kinsenas katapusan, yung quota na yan. No? Na kung saan kailangan natin ma-meet yung 55%. So every month, Sitaw conducted an evaluation which happened twice a month. It is on 16th and end of the month. If the seller reached the 55% processing rate, their profit will remain. So ibig sabihin po dito, 1 to 15, 15, yun po yung evaluation. Kaya ito sa January 15 po, yung ating evaluation. So paghandaan po natin yan. So sa mga nagsimula na, ihanda nyo na po yung inyong pondo para doon sa 15. Okay? Kaya dito po sa amin, sa affiliates ko, sa team namin, meron po kaming budgeting. Hindi po kami basta-basta nagpa-process o nagpipick ng products. Tinuturo ko po yan sa affiliates ko para pagdating ng evaluation, makapasa po kami ng processing rate. Kaya paghandaan nyo na po yan, no? Hanggat maaari kasi minsan may pondo naman, hindi sila dahil minsan nagloko yung GCash o kaya may maintenance. Kaya dapat before 15, mag-recharge na kayo, ihanda nyo na para hindi natin masasabi minsan pag 15 baka nag-maintenance ang GCash, hindi ka tuloy makapag-recharge, di ba? Dahil doon. So ihanda po natin yan, ha? So kailangan advance ka dito mag-isip. Sabi nga ni Prof, lagi tayong proactive. No, yung hindi pa mangyayari, dapat na-anticipate na kagad natin. So on a monthly basis, Sitaw track the seller's order processing rate to determine if any penalties should be imposed. If the order processing rate falls below 55%, it will trigger penalty measures. Ha? May penalty. Nako, patay tayo dyan. Sabi nung iba, mauubos pera ko dito pag hindi ako nakapasa. Hindi po, mali po kayo ng iniisip dyan. So profit margin. So tingnan po muna natin yung profit margin at titingnan natin mamaya kung paano tayo makakapasa sa processing rate. Okay? Dito sa profit margin, ito po yung sinasabi natin na in order to ensure fairness for all sellers and based on negotiation with manufacturers, we have made the following profit margin for platform products. Ito yung profit margin, ito yung sinasabi natin na markup na kailangan pare-parehas tayo na kung saan walang mag-overprice. Kaya meron pong 7%, 8%, 10%, 12%. Dito po sa 7%, for products with purchase price below 300 pesos, the maximum profit margin is 7%. So kailangan meron kang 7% yung profit mo. Ito po yung sinasabi natin, yung unit price niya na nakapost sa store mo is 270.71. Pero purchasing price mo, ito yung aabonohan mo doon sa supplier, 253. So meron kang profit rate na 7%. Okay? Yan po yung maximum profit margin niya. Then sa 8% naman, for product with the purchase price with 301 pesos and 2,000 pesos. So ibig sabihin 301 hanggang 2,000 pesos, the maximum profit margin is 8%. Okay, 8%. So makikita mo dito 388.8, purchasing price niya 360. So ito yung aabonohan mo, ito yung babalik sa iyo, 388.8. Meron kang 8%. Then for the product with purchase price between 2,001 pesos and 5,000 pesos, the maximum profit margin is 10%. So mula 2,001 pesos hanggang 500 pesos, 10% po yan. Kaya dito makikita mo, mataas na, no? May 3,546.4. Ayan yung unit price. Ayan yung nakapost sa store mo. Yan yung presyo na linagay mo. Pero sa purchasing price, yung aabonohan mo lang is 3,224. So meron kang 10%. So habang lumalaki yung markup mo, lumalaki rin yung kita mo. Pero depende pa rin yan sa kapital at pondo mo.
So for product with a purchase price above 5,000 pesos, the maximum profit margin is 12%. So meaning, pag to 7,505.12, purchasing price 6,701. So meron kang 12%. So 5,000 pesos pataas na po yan, no? Meron po ditong mga product na nagkakahalagang 50,000, 100,000, 200,000 kasi malalaking item na po 'yon. At may umo-order po niyan. At kung kaya mo 'yan, pwede mong gawin 'yan at mas malaki siyempre yung iyong markup diyan. Pero siyempre hindi 'yan basta-basta ginagawa kasi meron po diyan strategy, meron po diyan techniques. Kasi yung iba po rito, yung nagsimula, kumuha ng referral code doon sa mga hindi nila kakilala, sa mga influencer. So walang nagturo sa kanila, sariling aral nila, no? At yung ako siyempre account specialist, tuturo lang naman sa iyo kung ano yung basic pero hindi nila matuturo diyan yung mga tinuturo nating strategy. Bakit? Kasi hindi po sila seller. Hindi kagaya natin seller tayo, naiintindihan natin yung strategy dito. Okay? Kaya hindi lahat ng orders, siyempre, ang policy, lahat ng orders dapat pick upin, dapat i-process. Pero depende yan sa kakayanan mo. No? At alam din yan ni Sitaw. Siyempre, hindi niya lang sasabihin yan. Kailangan matuklasan mo at malaman mo yung mga tamang diskarte dito. Okay? So due to the increase in logistic costs and the discontinuation of platform logistic subsidies, for products with a purchase price below 150 pesos, we will add a logistic cost of 65 pesos. On top of the original purchase price, this is not an increase in overall cost for seller, but rather an automatic adjustment of the ceiling price of the product involved. So, kay Sitaw po kasi dati, nung nagsisimula po, napansin ko noon, may mga presyo siyang mga halagang 100 lang, may get. Siyempre ngayon, ang ginagawa niya, medyo tumaas na, at binibigay niya sa iyo yung presyo, may tubo na rin siya doon. Huwag mo nang tanongin kung magkano yung tubo niya yon. So, parang ganito lang yan eh. Pag sa department store, direkta sila sa supplier, nakukuha lang nila, kunyari, Levi's. Nakukuha lang nila halagang 500 yan, 600, 800. Pero ang bebenta nila, pagdating doon sa SM o sa mga tindahan na, nasa 2,000, 3,000 pesos na yan. Kaya nga po sila nagsesell minsan 50%. Akala natin, nakatipid ka pero siyempre mas mababa pa rin nila nakukuha yan. So ganyan po pag direkta ka sa supplier, tsaka sa mga factory. So ganyan din po si Sitaw. So kaya tayo nagma-markup naman tayo, hindi naman tayo nag-overpricing. Kaya nga nagbigay siya ng profit margin eh, kung hanggang saan lang, hindi tayo pwede mag-overprice. Kung ano yung binigay niyang markup, yun lang yung pipiliin mo. Okay? These profit margin are aimed to providing a fair and competitive environment for sellers while ensuring reasonable pricing for customers. They take into account both platform and manufacturers' concessions to maximize benefits for sellers. We believe that this measure will contribute to the overall success and sustainability of the Sitaw platform. Okay? Muli po, be your own boss. Kung gusto mo magkaroon ng negosyo, ikaw yung magiging boss. Just join us now and become a seller. Ito po yung aking team, Team Jimro. Team Jimmy nakalagay pero pinapalitin po na po yan, Team Jimro. At referral code ko po is Coach Jimro. So iscan mo lang yan, ilagay mo yung referral code ko. Kung hindi ka pa nakapag-register, kung isa ka sa mga nakakita ng post ko dyan sa Facebook. At kung ikaw naman ay na-invite dito at may nag-invite sa'yo, referral code niya gamitin mo. Okay? At wag yung referral code ko. And make sure lang po, no? Na kung pipili po kayo ng referral code at magre-register, piliin nyo po yung makakatulong sa inyo. No, baka i-assist lang kayo niya sa una, pero pag nag-uumpisa ka na, ipapasa ka na niya sa YouTube. Ipapasa ka niya sa YouTube, ipapasa ka na lang din niya sa account specialist, no? Kasi bakit hindi na niya ma-entertain, no? Hindi kanya maturuan ng gaya ng ginagawa namin. Okay? So hindi ko sinasabing magaling kami, hindi ko sinasabing marunong po kami. Ang sinasabi ko lang po, matuto po tayo at aralin po natin mabuti ang negosyo at kumuha ka ng mentor na magme-mentor sa iyo, no? At ako po sa mga affiliates ko, hindi ko na po sasabihin na sila na po magpapatunay sa inyo kung paano ko sila, kahit gaano kadami yung affiliates ko, iniisa-isa ko po yan. Kinakamusta ko. At kung may concern sila, gusto ko direkta silang mag-message sa akin.
hindi pa ako kontento sa message, tinatawagan ko pa sila, alam po nila yan. No, ganyan po tayo at kung ano yung support na pwede natin gawin na ginagawa po natin sa team po natin. Kaya sa mga wala pa diyang mentor, wala pa kayong yung mga referral code nyo kung saan nyo lang nakuha at gusto nyo at medyo magulo na yung store nyo at gusto nyo na mapabilang sa team ko o mabago yung inyong takbo ng budgeting nyo, sabihin nyo lang po sa akin at tutulungan ko po kayo. Okay? At yan, mag-register lang po kayo. Ayan po yung aking messenger yung FB, no, tatype ko po diyan. Dalawa po kasi ngayon yung aking isang FB ay restricted ni Facebook kaya hindi po ako makapag-message yung messenger ko. Kaya yan po, add nyo lang po ako. Yung Jimmy Gonzales, Adilio Gonzales, tsaka yung Jimro. No, Jimro Adilio Gonzales. Buti na lang dalawa yung account ko kasi nagamit ko kasi yung iba nagme-message ayoko pa naman pag may nag-message sa akin na hindi ko masasagot. Kailangan masagot ko lalo pag mga affiliates ko, no? Dahil ayoko na may tanong sila na lumipas yun ng hindi ko sasagutin. Even yung hindi ko nga affiliates, ginagawan ko ng paraan yan para masagot ko sila. So ganyan po tayo ng mga affiliates kasi hindi naman po ako recruiter. Leader po ako, no? Leader po ako kaya ganyan ko po tinatrato yung aking mga affiliates. Kumbaga, yung tiwala nila, gusto ko maging solid na yung tiwala nila sa akin. Kaya hindi ko naman inaksaya yung pagtitiwala nila, ginamit nila referral code ko. Hindi ko naman sinayang yun na i-commit ko yung sarili ko sana kahit masama pakiramdam ko, kahit may trabaho ko ngayon. No? Sabi ko nga kung hindi ko nga affiliates ito, nagbibigay tayo ng libreng Zoom yung affiliates ko pa kaya. So ganyan po natin tinatrato yung ating mga affiliates. Kaya ako, payo ko sa inyo, pumili kayo ng leader nyo, pumili kayo ng mentor nyo at sigurado yung marami sa Facebook, 'di ba? Marami diyan. Oh, dito, punta ka na, may message ako sa iyo, ganito ganyan. Yung dapat mong gawin, 'di ba? So assist ka. Sandali po . Ayan po, no? Ayan po yung inaano po natin doon. Kasi marami po dyan, no, makikita kayo, may message kayo. Tandaan nyo po, no? Yung 3% na binibigay na ni Sitaw, kailangan deserving ka. Ito sinasabi ko doon sa mga nag-a-affiliates, no? Huwag po kayong mag-invite kung hindi nyo kayang i-commit yung sarili nyo po doon sa mga affiliates nyo. At kaya nyo ginagawa yan para lang kumita ng 3%. Tandaan nyo kahit kumikita kayo niyan, hindi ka deserving diyan. 'Di ba? Pero dapat kung gagawin mo mag-invite, make sure na kaya mong i-commit yung sarili mo sa kanya. Na kahit na hindi ka pa kumakain, masagot mo lang siya. Ako dumadating sa punto po yun . Kakain na ako, tapos biglang may tatawag. Unahin ko yung affiliates ko. Mamaya na yung pagkain ko. Kasi gusto ko masagot kagad siya. So ganyan po, dapat tayo as a leader. So although siyempre dapat may time ka rin. Pero ganun ako . Yun yung ano ko, no, sa kanila. Ayun yung commitment ko sa kanila. Na bawat makita kong message sa kanila kasi nasa ibang bansa ako, ay magkaiba yung oras namin. Pero pagkagising ko, no, pagkatapos ko magdasal, nakapagligo na ako habang nag-aantay ako ng oras papasok, saka ako nagbabasa ng message. Pero siyempre, bago nyo gawin yan, unahin nyo muna ang Lord. Mag-pray muna kayo. Magbasa muna kayo ng Bible. Bago nyo gawin yung mga trabaho nyo. Baka pag inunan nyo yung iba, wala ka ng time sa Panginoon. So dapat unahin mo lagi yon. Okay? So yan po, no? Yung sinasabi po. Ngayon po, ito na po yung time ng pwede na kayong magtanong. May rules lang po tayo sa pagtatanong. No? Diyan po, meron po tayong makikita kayong reaction. So pwede kayong mag-raise hand dyan para ma-acknowledge ko po kayo pag magtatanong kayo. At gaya ng sinasabi ko, huwag po kayong aalis dito nang hindi nasasagot yung tanong nyo. Gusto ko po sana hindi masayang yung oras mo na umating ka dito dahil alam ko may gusto kang malaman, gusto kang matutunan.
Magtanong ka, walang masama sa pagtatanong at sasagutin natin yan ayon sa ating karanasan at kakayanan. Pag hindi naman, sasabihin ko po sa inyo. Punta po tayo sa account specialist, tanong natin. Tapos bukas, sasabihin ko sa inyo yung tama. So ganun lang po tayo. No? Dito, hindi po tayo nagmamagaling, hindi tayo nagmamarunong. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag aating ka sa Zoom, empty your cups. Dapat wala kang alam para matuto ka o maraming pumasok sa'yo. Kasi pag umating ka dito na mas marunong ka pa sa akin, wala kang matututunan. Hindi ko naman sinasabing magaling ako. Hindi naman ko sinasabing alam ko lahat. Yung sinasabi ko rito, no, disclaimer uulitin ko po sa mga ngayon lang yung sinasabi ko po rito ay ayon o base sa aking karanasan kay Sitaw, no? At sumusunod po tayo sa policy, pero siyempre may diskarte po sa bawat negosyo. Alam din niya ni Sitaw. Kaso siyempre hindi niya isasama yan sa policy. Pero hindi tayo lumalabag sa policy at hindi natin mini-mislead yung mga tao rito. Kundi minsan yung sa policy ay iba sa nangyayari sa tunay na sitwasyon. Yun po yung ginagawa po natin para maintindihan natin mabuti kung ano yung negosyo. Okay po? Clear po doon? So sige, habang wala pang nagtataas ng kamay, babasa muna tayo dito sa ating sa GC natin. Baka meron ditong question. Ako din pag nagkapera, sitaw na kaagad, nasa isip ko. Yan. Newly registered 3 days ago pa lang. Pero nakikita ko na ang sitaw na sa FB feed ko last year. Okay. Wala po talagang business na walang risk. Lakasan lang ng loob. Tama po. Ayan, sige. Hold natin. May tanong na si Ma'am Girlie. Yes, Ma'am Girlie. Sige. Unmute ka na. Nasaan po ba kayo, Ma'am? Ma'am Girlie? Nasa Shanghai, China po ako. Good evening Shanghai. po. Okay, nasa China. Kita mo Saudi from China, Saudi to China, nakakarating tayo. Yan, yan yung mga galing ng internet. Kamusta po diyan, ma'am? Kamusta kayo? Winter po ngayon dito, malamig. Winter. Parehas tayo dito sa amin din. Winter din, taglamig din dito kaya naka-jacket ako eh. Oh, yes, ma'am. Anong tanong po natin? Sa Pilipinas po. Saan po kayo sa Pilipinas? Sa ano po ako, Laguna. Laguna. Okay, may affiliates akong taga Laguna. Okay. Sige, ma'am. Ano po yung tanong, Ma'am Girlie? Bali, i-start ko lang po kanina. So, okay naman po yung aking Meron lang po akong nako-compute kasi tungkol doon sa pag-setting ng vacation mode. Okay. Rinig niyo po ba ako? Okay. Yes. Loud and Di clear. ba yung doon sa vacation mode po natin, pwede pong ng 4 or 3 days doon sa 15:30. Tama po. Ang concern ko po doon, may oras po ba ang pagsiset ng vacation mode? Kasi di ba yung mga order po natin, morning, marireceive natin. Opo. So, paano po yung tamang timing ng pagsiset ng vacation mode? Okay. So, ganito po, ma'am. Ito yung strategy na ginagawa namin. Yung sinasabi ko, hindi ayon sa policy. Ito yung strategy na ginagawa namin sa team namin. So, ginagawa po namin dyan, kasi ang vacation mode po natin, walang vacation mode ng 1 to 3, no? January 1 to 3. Wala rin vacation mode ng kung may 28, 29, 30. Okay? 3 days po yan. Opo. Ngayon, susubukan ko lang, no, dahil may bagong policy ngayon na walang linagay na 28 kundi 3 days end of month. So, susubukan ko ngayon yung 29, 30, 31. Okay? Kasi 3 days so may 31, baka mag-adjust. So susubukan ko yan. Hindi naman take risk. Kung susubukan ko kung ano mangyari dyan. Kasi dati kasi walang vacation mode ng 28. Pero may pagkakataon na ngayon may sumubok nag-vacation ng 24, 25, 26, 25, 26, 27, 28. Diba? So 4 days yun, yung huli. So may sumubok, meron nagtuloy-tuloy, meron namang hindi. So ngayon susubukan ko pa lang. Pero basta yung huli na yon, yung huling araw na yon sa January 3 days, no? So yan, pwede mong gamitin yung 4 days mo diyan, tapos yung 3 days mo gamitin mo sa 13, 14, 15. Yan po yung ginagawa namin. Kasi 13, 14, 15, Opo. evaluation ng 15.
Ang purpose ng vacation mode, ma'am, is temporary na walang papasok na order sa iyo kasi yung walang naka-display sa store mo. Kumbaga, temporary close yung store mo. No, walang naka-display. So walang pumasok na orders 'yan. Pag walang pumasok na orders 'yan, pwede mong i-process yung mga pending orders. At the same time, yung processing rate mo hindi na babawasan kundi nadadagdagan kasi walang orders. Kaya mapapansin mo diyan, ma'am, ngayon, nagpipick ka ng product, tumataas yung processing rate mo. Pero pag may pumasok na product, nababawasan din. Kasi nakabase po yan sa processing rate. Okay? So ngayon, nagamit mo yung 3 days. Then naipasa mo yung first evaluation hanggang 15. 12 midnight ng 15. 12 midnight ng 15. Ibig sabihin, 16 na yon. I-off mo na yung vacation mode mo. Kasi pag di mo yan in-off, magtutuloy-tuloy po yan. No? Sa bagay, hindi siya magtutuloy-tuloy kasi wala namang vacation mode ng 1 eh. So hindi siya magtutuloy-tuloy. Wala namang vacation mode ng 1 to 3. So baka mag-automatic din yan. Mag-automatic na mag-ano yan. Pero gawin mo na rin na ano, baka mali ako eh. Pero yun na, gawin mo. I-off mo na lang, no, para sigurado ka dun sa 3 days. Okay? Okay po. Tapos ang ano po diyan, yung 3 days na yon nagamit mo na. So may 4 days ka pa. So gagamitin mo naman yan dahil may 31 tayo ngayon, 25, 26, 27, 28. May 4 days ka. Okay? So pwede mong gamitin yung Okay vacation po. mode doon. So make sure lang na magpa-process ka ng order diyan. Opo. Tingnan nyo lang po, pag naipasa nyo na yung halimbawa, nasa 15 date na kayo ng 15, ano? Tapos mga nasa 58, 60% na kayo, okay na po yun. No? Pero pag tuwing Okay po. evaluation, ang oras na mag ano ka diyan para sure ka, oras na magpa-process ka diyan, mga I think 10 to 11. 10 to 11 or 9 to 11. Kailangan kung magpa-process ka ng 9, kailangan 60% na yung ano mo diyan, yung processing rate mo para sigurado ka ng pasado. Kahit matulog ka na diyan, kinabukasan pasado ka na diyan. Okay? So wag kang maglalagay ng sakto na 55%. Lagpasan mo 57, 58 o 60 para sigurado ka. Okay. Pwede ka na mag-process ng ganyan na 8, 9, 10, 11. Pwede ka na mag-process. Pero make sure na mga nasa 60% yan. Okay? Para sigurado ka doon. Okay po. Tapos yung mag-i-start ka ng, tanong mo kanina kung anong oras ka pwede mag-start ng vacation mode. Kung halimbawa 13 ka, mag-i-start ng vacation mode, 12 midnight. So mga 12:55 o 12:50 is i-on mo na yung vacation mode mo. So ibig sabihin nun, 13, Para 14, 14, 15 yun. So susunod na i-off mo naman siya 12 midnight ng 15. Yun po yung oras. Para Para nasa ganun 16 na yon. Para hindi 16 sumobra. O hindi sumobra yung ano mo, Okay. vacation mo. Kasi may time na ginawa ko yan, tapos hindi ko nakalimutan kong i-off siya. Nagtuloy eh. Kaya nga hindi ko alam din kung bakit sabi ko wala namang vacation mode ng 1 to 3 pero bakit nagtuloy siya. Kaya ganon yung nangyari no. So may mga ganon kasi may mga Talagang glitches. babantayan. May mga glitches kasi. Kaya nga yung sinasabi natin din sa 28 kasi may pagkakataon na gayon. Ganon. Pero susubukan ko Okay. nito para mapatunayan ko na pag may 31, pwedeng hanggang 28 pwede pala magbigay. So susubukan natin 'yan para malaman natin. So i-experience ko muna, no? Pero sa amin yung tinuturo kasi namin hanggang 28 kasi 28 walang vacation mode. Pero dahil yung sa bagong policy para hindi naman tayo lumagpas doon o ma-mislead, so gagawin natin. Pero susubukan ko muna. Tapos sasabihin ko sa inyo yung na-experience ko na tama ba yon o mali ba yon. Okay? Nasagot ba, Ma'am Okay po. Kirby? Yes po. Meron pa po akong second question. Sige po, ano po? Yung po bang store natin, every month po ba yan nire-reset? Alin po? Yung store po ba natin, every month, nire-reset po yung evaluation? Ma'am, yung store hindi po rin i-reset. Yung evaluation po monthly. Halimbawa, ganito Opo, po yan. monthly. Opo, yung evaluation natin every 15 days, di ba? Kunyari, natapos yung 15 days. Makikita mo yung processing rate mo, tuloy-tuloy yan.
no? Magbabawas lang siya kasi magsi-16 second evaluation na 'yan. Pero tuloy-tuloy po 'yon. Pero once na natapos mo naman yung January, makikita nyo po 'yan, yung evaluation nyo, aakyat na yan sa taas tapos magsi-0-0 na uli kasi first evaluation na uli. Magre-reset na siya. Yung po bang evaluation, 2 times sa isang buwan? Yes po. 15 and 31. Ayun po yung evaluation natin. 2 beses sa isang buwan. Yung po ba yung first evaluation, yung 1 to 15, tama po ba? Yes po, tama, oo. Tapos 16 to 30, yun po yung second evaluation. Yes po. Ngayon may 31 po tayo, di ba? So, Hanggang January 31. So hanggang opo. 31 yung So, dapat 31 dun evaluation. po sa first evaluation, makuha mo na yung, makapasa ka na din sa processing rate na Opo. 55. Opo. Okay. Kahit sa second evaluation. Kasi ganito yan, ha? Opo. Sa 7% muna tayo, para maliwanag. 7% evaluation. Kapag naipasa mo yung first and second, walang penalty. Pag naipasa mo yung first evaluation, naibagsak mo yung second evaluation, no penalty. Kabaliktaran lang, pag bumagsak ka sa first evaluation, pumasa sa second evaluation, no penalty. Sa 7% yan, ha? Kaya nga yan yung pinapipili muna natin. Yung 7% Opo. na 10. Para kung sakali man hindi ka makapasa doon sa isa, wala kang penalty. Pero pag bumagsak ka sa first and second, may penalty na yan na 1%. So yung 7% mo, magiging 6%. Hindi ka pa rin talo. No? Ayan yung po yung sinasabi natin na wag po tayong masyadong magre-react kapag hindi natin naiintindihan. Para sa lahat to, hindi para kay Ma'am Girlie. Sa lahat ito. Kasi po, akala nung iba, mauubos yung pera nila dito sa penalty. Hindi. Kasi 1% dyan, inaawas yan sa markup, hindi sa inyong kapital. Yung kapital mo buo pa rin, 6%. Ang magiging problema lang dyan, kapag lagi kang bagsak sa evaluation, no, pwede kang i-email na ni Sitaw na yung isasarado na yung store mo. Okay? Kasi yung performance ng store mo ay hindi maganda. Kaya doon sa mga yung iba, no, may naririnig ako na minomotivate. Ako nga laging bagsak sa evaluation, tuloy-tuloy lang. Tama po 'yun, pero hindi po tama 'yun. Dapat kaya ka naririto, kaya may evaluation, kaya may quota, dapat gawin mong maipasa 'yan. 'Di ba? Huwag kang mag-ano doon, ay kahit na bagsak pala ako, may kita. Totoo, may kita, pero huwag kang rin magulat pag in-email ka ni Sitaw at sabihin sa'yo na i-close na yung store mo. 'Di ba? Tandaan niyo po, business to. No? Kaya may evaluation. So, napakaluwag, napaka-fair na yung binibigay sa atin ni Sitaw, yung 55%. Pero, wag mong isipin na kailangan hindi mo siya maipasa, okay lang maibagsak mo kasi may kita ka pa rin. Tama naman yun. Sa una, kasi wala ka pang kakayanan. Pero sa mga susunod, pag laging ganyan yung magiging takbo, umabot ka ng ilang buwan, puro bagsak ka, wag kang magtaka, i-email ka ni Sitaw para isarado na lang yung store mo. Okay po? So, sikapin natin Okay po. maipasa yung ating evaluation. May tanong pa, ma'am? Okay. Salamat po ng maraming. Salamat po ng maraming. Yan. Thank you Thank rin you po, ma'am. po. Clear na po sa akin. Malinaw na po, Okay, sige po. Thank you. Opo. Salamat Ayan, po. Ma'am Jasmine. Sige po, tanong, Ma'am Jasmine. Then susunod natin si Ma'am Maita. Yes, Ma'am Good evening Jasmine. po. Yes, good evening, ma'am. Saan ka ngayon? Dubai po. Oy, Dubai. Magkakapit-bahay lang tayo, ma'am. Saudi Arabia. Yan, kamusta Okay. dyan? Malamig na rin dyan, malamang. Medyo. Pero Ah. hindi pa rin ganun. Pero okay naman po. Sa Pilipinas, saan po kayo? Pangasinan. Pangasinan. Okay, sige. Ano Opo. po question? Question ko lang po. Kasi actually, may Sitaw account na po ako. Bali, almost magto-turn na ako ng 6 months. Okay. Although maganda naman po yung takbo ng shop ko. Wala naman po akong problema. Okay, good. However, nagkataon lang po kasi na during the time na nag-register ako, random na, syempre mga influencer, gaya nga ng sabi nyo. So, nag-register po ako under sa influencer na yon. Ayoko na pong banggitin kung sino. Okay, no problem. Kaso nga lang po, gusto ko na po kasing mag-level up sana. Ngayon, pagka nag-ask po ako ng support sa kanya in terms ng marketing materials or anything na support na, kasi gusto naman po natin palakihin yung business natin. Tama Gusto po. rin natin na syempre na end of the day, magkaroon ako ng sariling group.
Yes. to coach. However, parang feeling ko na mali yung napili kong affiliate na nakuha ko kasi Okay. every time I ask, gaya ng sabi po ninyo, nililid ako na check mo si YouTube. Punta ka kay ganito, punta ka kay sa AS. Pero Ah, syempre, wala na po ako magawa kasi last year pa po ako mm, nakapag-register. Although hindi naman po ako nagkaka-penalty, parang self-learning po lahat talaga. Na mm, walang nag-guide sa akin, nagkataon lang po siguro na medyo sa retail po kasi ako nag-work. So, mm. naintindihan ko yung process. However, Okay. ang gusto ko po sana ngayon is meron po bang chance na yung existing store ko ngayon, pwede kong i-move sa ibang coach o mentor. Yun yung gusto kong tanong eh. Ah, Ewan ko kung tama yung sa platform ko dapat na itanong. Apo. Pero Ito, gusto ko tama sanang naman. i-carry over sa iba. Okay naman po, tama naman po yun. So, gaya ng sabi natin, kung wala ka naman nagiging problema, so gusto mo lang malipat, hindi siya malilipat. Pero pwede mo siyang i-close para makapagsimula ka uli. No? Wala namang problema Mm. yun kasi yung pera Kasi, mo kasi, doon. Sige, ma'am. kasi meron na naka-affiliate kasi sa Okay. store ko ngayon. Mahirapan ka na po niyan. Mahirapan ka na po. Hindi po malilipat yan kasi yung referral code niya yung ginamit mo. Pag ginawa po kasi ni Sitaw yan, hindi unfair yun. Ang pwede lang mangyari dyan, ang choice mo dyan na ikaw yung magdidesisyon is i-close yung store mo. Kasi may mga ganyan na pangyayari po sa akin na yung dati din ako mismo nung nagsimula kasi sa influencer ko lang din nakuha. Tapos nung nakilala ko si Prof, tapos na-mentor niya ako, nagsimula na ako doon pero klinos ko, lumipat ako kay Prof. So may mga nangyari din yan dito sa akin. Kasi yung iba, sa influencer din na nila kinuha, nag-uumpisa na rin sila. Yung iba nga, lalaki na eh. Kaso, mas gusto nila na magpa-mentor sa akin. Kaya pinili nilang i-close kanilang, ah, yung kanilang store. Yung iba nga may affiliates na eh. Kinausap pa yung affiliates nila para ulit, pumayag naman. So, ganun yung nangyari. So, pina-close yung store, then nagsimula sila sa bago. Ngayon, yan, sa awa naman ng Diyos, yung iba dito naka-withdraw na, then nakakapasa naman po sila ng processing rate. At yung iba nagsisimula na uli sa panibago. So, ganun lang yung pwede, hindi pwedeng ilipat. Kailangan i-close. Tapos magre-register ka doon gamit yung referral code nung gusto mong maging mentor. Ano po? Yan po lang. Ayun po Ah, yung sagot doon, Ma'am Jasmine. sige po. Salamat. Salamat po Ah, sa clarity. okay. Tapos isa pa pala announcement bago natin tanungin si Ma'am Maita. Nag-usap po kami ni Prof. Hindi na po kami magbibigay ng mga tracker doon sa hindi naming affiliates. No, kasi meron pong naging issue na yung mga humihingi ng tracker sa amin ibinebenta. Okay? So nagbibigay na lang po kami doon sa mga affiliates namin. Hindi na kami magbibigay doon sa hindi namin affiliate. Sorry po. Dahil po may mga nakarating kay Prof na binebenta yung mga tracker na binibigay niya. Binibigay niya libre, siya gumawa, tapos binebenta nung iba. So napaka hindi maganda. No? Hindi makatarungan yon. Ngayon, sa mga magre-register sa code namin, sa referral code ko, no? Bibigyan ko ng libreng tracker, no? Mamomonitor mo diyon lumalabas at pumapasok na pera mo at maglibigay din po ako nung mga tips, yung libro na ginawa ni Prof, no? Through eBay 'yan. So, pag hindi ka affiliates, bibili ka. Bibili ka sa akin, no? Bibili ka sa amin. Pero pag affiliates ka, makukuha mo 'yan ng libre sa akin. Okay? Pag referral code ko ginamit mo, hindi lang yung referral code ko ginamit mo. Nagsimula ka, baka ginamit mo lang referral code ko tapos hindi ka naman naging active. 'Di ba? Sinabi mo lang dahil pwede naman mag-refer para lang makakuha ka. Kailangan active ka. No? Pag nagsimula ka na, doon ko pa lang bibigay 'yon. Anong gagawin mo doon kung di ka pa nagsisimula So yun po yung ano po namin, no, yung binibigay po namin ngayon para doon sa mga bagong magre-register po gamit yung aming referral code o yung aking referral code. So yan po at marami pa po kaming ibibigay na sa mga magre-register pa sa amin soon, no? At syempre pag kumikita na tayo, madadagdagan pa yan. Para naman ganahan yung ating mga affiliates na hindi masayang na talagang tama yung pinili nilang mentor, tama yung pinili nilang team. Para hindi naman sila manghinayang din na tinatrabaho nila yung negosyo nila ng masaya rin sila at nai-enjoy.
Okay, kaya yan sa mga affiliates ko, congratulations, kasama kayo doon sa mga planong yon. No, hindi nyo na kailangan bumili, ibibigay ko sa inyo yan ng libre. Okay? Pero doon sa mga hindi affiliate, sorry din po na hihingi kayo ng tracker ngayon, hindi na po ako magbibigay kasi doon sa mga insidente na nagbibigay kami, binebenta ng iba. Sorry po kasi ayan po yung ano sa akin ni Prof. Bilin niya sa akin. No? Yan, si Ma'am Maita, Sir Gelen. Unmute na po. Hello, Hello ma'am, hello po, saan po good kayo evening ngayon po. ma'am? Saan po kayo ngayon? From, from Mongolia po. Ay, Mongolia, China, Mongolia, Chinese. Yes Pareha. po, Okay. kapitbahay. Saan po kayo sa So, Pilipinas? taga Manila po, Sampaloc, Manila Manila po, lang. sir. Sampaloc, Manila. Okay ma'am, question. Yes po. What's your question? Bali po, yung dalawa pong concern ko. Yung una po is actually same concern po kami nung nauna nagtanong si Miss Jasmine, no? Kasi nag-reach out po ako dun sa referral code na ginamit ko. Pero wala Okay. pa po ako reply na nakukuha ever since na ginamit ko po yung referral code. So, ang nangyari po, same po, nangyari po is self-learning po talaga. So, lahat, thankful po ako kasi lahat po ng videos ni Prof ay available po sa YouTube. So, Oo. sinundan ko po lahat ng videos niya from the beginning, mula nung nag-investigate siya. Kasi syempre, nung una po, skeptic po ako. Lahat Hmm. naman po siguro na mga pumapasok sa business, kailangan pag-aralan talaga Tama, mabuti. tama. So, Hmm. sinundan ko po yung journey ni Prof. And sabi ko, very credible kasi si Prof hindi naman itataya niya yung kanyang reputasyon kung hindi naman maganda yung business. So, sinundan ko yung journey niya. So, sabi ko, naku, sayang naman, hindi sana dito na lang ako nag-register. Pero yun, nasagot niyo na po yung tanong ko kanina. Anyway, para buti naman po at nakaabot pa rin po ako kasi nabigyan pa rin po ako ni Prof ng tracker. Ayun, nagkaka-register ko lang po actually, sir, 3 weeks ago. Hmm. Magwa 1 month pa lang po. Kamusta And naman po? first, Kamusta naman po yung store nyo? masaya naman po, sir, kasi nakikita ko naman po yung progress kasi sinusunod ko naman po yung mga strategies po na tinuturo Okay. niyo po sa YouTube. Nasusundan ko naman po. And Pero so far po yung wala unang kayong mentor ngayon. ibal po, Wala po kayong mentor. Yung ano personal po, mentor na mag-guide talaga sa inyo, wala. um, wala po talaga, nakikinig lang po talaga ako sa mga videos nyo, sa mga tutorial Okay. nyo po. Tapos Okay. sariling aral din po, sariling nood-nood, mga ganyan po. So doon Okay. ko po natutunan, and yung first Yuval ko naman po, maayos naman, mataas naman po. Yan, okay. And Congrats, ma'am, yung sa'yo. pangalawang, thank you sir, sana magtuloy-tuloy tayo dyan. Okay, Yung tuloy-tuloy yan. Sige po. pangalawang concern ko po is, based lang po sa experience ko na gusto kong i-share sa observation ko, no? Pagka nag-turn on po pala dun sa after ng vacation mode, pag na-turn off Okay. na yung vacation mode, Hmm. kasi di ba po kusang nagpa-publish lahat ng products. Yes po, lahat po So, yan. yes po. So, gusto ko lang po sabihin dun sa mga bago na mag-iingat lang po na dapat i-double check pag nag-turn off na yung vacation mode. Double check yung mga products, lalo na pag yung mga mahal na products. Tapos hindi nyo na unpublish, hindi nyo pa gustong i-publish, hindi nyo na unpublish, and nagkataon na may umorder, at nakalimutan niya siyang i-unpublish at may bumili po. Medyo yun, dun po kasi ako nagkamali. Kasi hindi ko po agad nalaman, hindi ko po agad natutunan yung part na yun. And Hmm. natutunan ko lang po based on experience. So gusto ko lang pong i-share yung part na yun na ingat po pagka turn off ng VC vacation mode, para po pagka turn off nyo po, check nyo po yung mga products na i-unpublish nyo po yung mga ayaw nyo pong i-publish agad. Para Okay. pag hindi nyo po pa gusto i-process yon, makaiwas po kayo dun sa mga mamahal na product, makaiwas po kayo sa sobrang laki ng ipaprocess nyo. Yes. Yun lang po yung isa sa mga observation ko. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am Maita. So, ganyan po, tama po yung sabi ni Ma'am Maita. Kaya nga dito sa atin, may strategy po kami dyan. Sa team ko, lahat kami 7%. At ngayon, dahil yung iba nakaikot na, may mga strategy kaming ginagawa dyan na nagpapasok kami unti-unti, 10%, 12%. No? Hindi po pinapasok po namin yan ayon sa budget pa rin namin. So pwede kang maglagay yan. Pero tama yung sabi ni Mang Maita, pag meron kang ganun, dapat bantayan mo.
pero hindi mo kailangan maglagay diyan kung hindi mo rin lang ipaprocess, i-delete mo na. So may strategy po diyan para sigurado kang safe ka. Kung 7% yan 10 at wala ka pang pondo para doon sa 10%, 12%, 8%, i-delete mo na lang muna. Ngayon, ganyan yung sabi ko sa affiliates ko. Pag ready na kayo, sabihin nyo. May mga nagsabi sa akin, Coach, ready na ako doon sa 12%. May budget ka dyan. Okay, meron. O, yun. Tinuturo ko yung strategy na yun. Sige, mag-add ka. Tulad ngayon, yung mga tinuruan ko nung nakaraan, tuwan-tuwa sila ngayon, nagbalikan na. No, yung kanilang mga 12%. At dahil nakapasa sila sa processing rate, buo nilang nakuha yung 12%. So may strategy po yan. Hindi ka basta-basta maglalagay dyan. No? Yung sasabihin ng iba, meron akong 20,000. 8 siguro kasya na to sa 8%. Hindi po. Kakapusing ka dyan. Maniwala po kayo. Pag hindi mo yan na budget ng tama, kakapusing ka dyan. Yung 8% mo, mauuwi lahat yan sa 7%. Okay? Kasi iba yung computation ng processing rate kapag naka 8% ka at naka 12% ka. Kaya mas safe kung may 7% ka at isisingit mo lang siya unti-unti kapag kaya na ng budget mo. Pero pag wala pa, mas better na kumikita ka ng dahan-dahan pero sigurado ka. No? At uunti-untiin mo yung 12%, 10% pero siguradong makukuha mo yung 12%. Although, kung bumagsak ka man, hindi ka naman talo. Kaso sayang pa rin. Biriin mo kung mauuwi lang yung 12% mo, magiging 7%. Ilang percent yung nawala? Hindi ka pa naman talo, kaso lang sayang lang din. Kung di mo siya maipasa. Di ba? So sayang lang din, nag 12% ka pa. So yun dinuturo natin dito. Yun yung strategy na gusto natin matutunan ng mga naririto at yung mga affiliates natin. At syempre, pag may personal mentor ka, i-guide ka dyan ng tama. Kaya sa akin, yung mga affiliates ko, pag mag-vacation mode na, pinapaalalahan ako na iniisa ko na yan. O, ready na kayo ha, magbe-vacation mode tayo, sabay-sabay, ganitong oras. O, tapos pag mag-o-off, off nyo na. Ganitong oras, i-off nyo na yung nakaganon po ako, lahat yan, tapos monitor. O yung mga nag 12% dyan, pag off nyo, ano nyo kagad, i-unpublish mo kagad yung mataas mo dyan, yung 12% mo. Ganon ako nagmo-monitor sa mga affiliates ko. So lahat yan, busy man sila, minsan hindi sila nagme-message sa akin. Ako magme-message, kumusta na po kayo? Kumusta na store nyo? Diba? Sabi ko nga, wag lang kayo makukulitan sa akin kasi ganyan ako nangangamusta ng mga affiliates natin. Okay, Ma'am Reloidia. Yan, isa sa mga madalas po dito yan si Ma'am Relodia. Ang hirap ba kasi? Ariola na lang. Sige, ma'am. Ma'am Sige na po, Ariola. sir. Ano ba? Ah, ano ba yan? Habang nakikinig ako, sir, Okay, kasi ma'am. isa rin akong ano, yung bang sarili ko rin na naghanap ng pakinggan, kaya, pero at least yung nag-affiliate sa akin, ang sinabi niya umuna si Sir Bonguran, Sir Vincent. Okay. Kaya yun po yung pinapakinggan ko hanggang sa araw-araw napunta ako sa iyo. Paano po kaya yun? Okay naman po yung aking ano dahil siyempre yung nag-assist sa akin, ako lang yung laging nagtatanong. Siyempre hindi naman agad masagot. Kaya siyempre ako yung sarili kong nag-search. Kaya sa inyo ko po maraming natutunan. Opo. So, Pero ayaw ko pa naman na i-close para para pupunta para lang nilipat kasi kaibigan ko naman yon. So ano kaya ang magandang ano doon? Kung mag-open kaya ako ng isa na ano para ano kaya yon? ma'am, Magandang advice. ito decision niyo po 'yan Pero kung okay naman kayo doon, huwag niyong i-close. Kung gusto mo naman, kunyari, decision mo naman na gusto mo mag-open ng other account, okay naman, wala namang problema kasi kikita ka rin naman doon eh. 'Di ba? Yun lang naman yun Tapos eh. Kung mag-open ka ng tapos panibago mo para makahanap ka ng mentor at the same time nandun pa yun. So pareho kikita yun. Decision mo pa pero rin. Ikaw itong pa rin. ano ko, itong min ko, huwag kong isara. Parang kung halimbawa itong min ko, huwag kong munang isara kung mag-open ako ng isa. Ganon o Oo, hindi, nasa iyo nga po yan. pwede Gaya yun. ng sabi nyo nga, di ba? Hindi mo siya, dahil kaibigan mo ka mo yung niya, baka magkasamaan pa kayo ng loob, di ba? Ay, kausapin mo na lang siya. Depende nga, sabi ko nga sa inyo, decision mo. Kasi dito, business is a business. Walang kaibigan sa business. Di ba? Kung hindi ka naman na i-mentor ng tama, so,
ikaw yung magdidesisyon para pumili ka na kung saan ka lalago. Ganun po yun eh. Kasi kung gusto mo maging successful, kaya nga po sa business po talaga, kailangan mo ng mentor. Kahit yung mga ibang mga influencer na nagtuturo about success, tinaturo nila yan. Kung sa isang tao na hindi ka lalago, humanap ka ng iba na pwede kang lumago, marami kang matututunan at maitutulong sa'yo. 'Di ba? So, ganun po sa business eh. Ganun po talaga. So kahit naman anong gawin mo, kaysa naman nandiyan ka nga, hindi ka naman masaya kasi may gusto kang malaman, hindi mo hindi mo nalalaman yung dapat mong malaman o pinapasa ka sa iba. I don't think na kung ako sa akin 'yan, kaya nga ako nung kahit may account ako, talagang kahit nag-umpisa ako, lumipat ako. Kasi wala akong empty eh. Nagtatanong ako ganito ganyan. Doon lang ako sa may alam na matutulungan ako, 'di ba? So ganun lang po. Diyan ikaw po magdedesisyon, ma'am. Pero kung okay ka na diyan, di tuloy-tuloy mo na po 'yan. Kung tingin mo na wala namang problema at okay naman sa iyo diyan, pero nakukulangan ka. Oh, ayun lang yung ano doon. Sabi ko nga, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo diyan at napipilitan ka lang dahil for the sake na kaibigan ko kasi to eh. Pero iba naman yung nagtutulong sa iyo, nagme-mentor sa iyo. Ikaw magdesisyon na po noon. Pero although wala naman problema sa amin yan kung ako mag-mentor sa iyo kahit hindi ka nakaano sa akin, walang problema kasi yung iba naman ganun din ginagawa namin, 'di ba po? Pero decision nyo pa rin po 'yun. Okay, yun nga lang, may Masaya mga naman po bagay ako. na Masaya may naman mga po ako, sir. Okay lang. okay kung okay naman, sige lang po. Ayun nga lang, ah sa ngayon, tulad yun, kung halimbawa kailangan nyo ng tracker, turuan ko kayo sa ganito o sa mga tips na yung Yun nga bibigay lang. namin. Ayun nga lang, hindi na kayo ano doon kasi ngayon po sa affiliates na lang namin ibibigay yon. Kasi syempre, unfair naman yon na ano, Mm. syempre ibig sabihin kung sino yung ano, di mo gumawa rin sila ng paraan para makagkaroon sila ng ganon para sa affiliates nila. So kami ginagawa namin yun para sa mga affiliates din namin. Kung hindi sana nagkaroon ng Pero problema. ganito, sir. Opo. Halimbawa, ipasok ko yung asawa ko, pero tapos may ano sa iyo, affiliate sa iyo, pero ako ang mag-ano rin. Parang kung i-close yung sa akin, pasok ko yung asawa ko, mag-under sa iyo, pero Wala ako naman, pa rin yung nag-ooperate. wala naman po problema yun eh. Kasi yun naman yung ano eh. Kailangan nakaipangalan sa iba. Pwede naman po yun. Kasi pangalan naman ng asawa nyo yun eh. Diba? Yun nga lang, siguraduhin nyo lang na hindi kayo mahirapan sa budget, no, sa budgeting. Kasi may budget yan, di ba? Tuturo natin budgeting diyan. Make sure lang na hindi kayo mag-struggle doon. No, ayoko naman na sabihin sige, tapos wala namang tas sa budgeting mag-struggle ka imbes na nakapokus ka sa isa. Pero kung tingin mo na yun yung makakatulong sa iyo at maganda sa iyo, di gawin mo. Kasi may ganun din ako na mga accounts ko eh na ano eh may ginawa, mayroon yung iba may ganun ding accounts, di ba? So depende po sa inyo kasi ano yan, decision nyo po yan eh. Okay, ma'am? So yun lang po. Ayun lang po. Pero kung sabi ko nga sa Excitement inyo, pag ano. hindi ko kayo ini-encourage na i-close nyo yan. Maliban na lang kung talagang ikaw yung nagdesisyon na, no? Pero kung okay naman tingin mo diyan at wala ka namang problema diyan, yun lang. Yun may mga sabi mo nga, yung parang naghahanap ka ng mentor na ano, ayun nga lang. Ayun lang yung kulang. Okay, ma'am? So, Okay, sir. Thank okay. you. Okay, ma'am. Basta pag ano, message ka lang sa akin. Nandito naman ako. I'm willing to help you, to mentor you kahit hindi ka affiliate sa akin, no problem. Okay? So, kung pero Okay, yung thank balak you, mong sir. gumawa ng account at sa asawa mo, sa anak mo, at gusto mo i-gamitin nyo, pwede naman yun. Kasi yun yung tanong mo kung pwede. Pwede yun. Walang problema. Okay? Wala naman magiging kaso yun. Okay, Okay, ma'am? sir. Okay, ma'am? Ma'am Thank you. Ariola na lang, ha? Nahirap. Loida na lang, Loida. Loida. Lloyda. O, pwedeng Lloyda. Oh, Lloyda yan. pala. Sige, Loida ma'am na lang. Lloyda. Thank you. Yan, Thank okay. you. Meron pa po ba? Sana, mahirap kasing decision yun, no? Yung ganun. Pero, Sir, good marami afternoon, sir. kasing... Yes, yes. Sir, sir, tatanong lang kung pwede makahinga ng yung tracker. Kanina po kayo affiliates. Spigit, Kakasabi ko, ENJ ako eh.
Pero Nakasabi ko, magkakasama kami ni ano, Lina, magkasama kami ni Vincent. paano magkakasama? Affiliates ka niya? Ayun, sa Ginamit mo yung ibang affiliate, kasama kami. hindi. Ayun na po yung Oo. sinabi ko kanina, di ba? Binibigay na lang po namin Mm. yung tracker namin sa mga affiliates na gumamit ng referral code namin. Hindi Mm. na po kami nagbibigay sa hindi namin Kasi nga doon sa mga na-experience na sabi ni Prof. Yun. Vincent na may nagbebenta ng mga tracker. So, Ah. nag-usap kami, Alos sinabihan magkasabay kami ni ay, Prof eh. kay Prof na lang po kayo humingi kung bibigyan niya kayo. Yun. Opo. Alos magkasabay kami niyan. Kasi ako, July ako eh. Okay July po. akong mano Oh. sa sitaw. Oo. Message nyo na lang si Tagal Prof. na rin ako, bali 6 months na rin. Opo. Kung sabihin nyo na lang si Prof kung bibigyan kayo. Kasi yun yung usapan namin nung Yeah. nag-usap kami. Hindi, kilala naman ako nun. Opo. Kung kilala ka, Nakasama rin kami nun eh. okay, message nyo po siya. Oo. Ha? Magka-member kami nun. Okay po. Ayun po. No problem. Yeah, Kasi thank you, sir. bilin niya sa akin, baka pag ako nagbigay, ako sisira ng Okay. At least kung sa kanya manggaling, sa kanya yun eh. Siya po di ba? So hindi ko May na yun. nag-chat naman kami nun eh. Sige, message yun lang po Okay, thank niya. you, sir. Okay, thank you. Okay po. Thank you. Yan, okay. Pasensya na po doon sa mga hingi ng tracker na hindi natin pasensya na po. Kasi hindi naman ako may gawa niyan. Yan lang din yung sabi sa akin ni Prof. Kasi nga doon sa nangyari na yun. Na medyo na si Prof doon. No? Binigyan niya libre tapos pinagkakitaan. Okay. Sir Mario, sige, pasok. Hello, Coach. Good evening. Hello? Hello, sige. Hindi ata Dinig. Coach, Coach, tanong ko lang, yung tracker ba na binigay mo sa akin, kung sakaling mayroon gumagamit sa referral ko, pwede ko bang ibigay din yon? Yes, basta under ng affiliate natin, walang problema. Basta under, kahit na yun sa iyo gumamit, pwede yun. Ha? Basta under natin, nasa linya natin, okay yan, walang problema. Pero Okay. wag kayong magbibigay doon sa hindi affiliate. Pag nalaman natin yan, malaman ni Prof. Okay. Basta hindi Okay, affiliate, noted. humingi sa inyo lumapit. At wag kayong magbibigay. Hayaan nyo na, sabihin nyo na lang. Sabihin nyo kay Coach Jim Roque, kaya kay Prof. Vincent. Pero wag kayong magbibigay. Sa mga nabigyan namin ng ng tracker sa mga affiliates, wag kayong magpapasa niyan. Maliban na lang yung nag-register sa referral code nyo. So yan yung pinakaano natin. Maging doon sa tips. Pwede yan. Libre po natin bibigay. Andali Okay. Bukas 9, 10, 11, 12. Nakalimutan ko yung time na time. Okay, wala itong naman doon. Okay, sorry. May pasyente. Humingi ng gamot. Okay, sige. Okay, Okay lang, Coach. Mario, nakasagot na? Okay, Coach. Yun lang naman concern ko. Sige. Basta under natin, nasa linya natin, pati yung tips and strategy na libro. Pero eBay sa yun, e-book natin bibigay. Hindi print Okay. Okay po. Okay. Libre natin bibigay yan sa inyo. Okay? Antay lang natin. Okay. Okay, meron pa po ba? Sige, habang wala, bago tayo magtapos, kung wala nang tanong. Pero dito basahin muna natin sa mga chat box, baka may magtampo. Shoutout natin. Aljun Prado, thank you po sa understanding and learnings po. Yes, para po sa ating lahat mga seller to. Maraming salamat, sir. May item po 12 days po sa akin na deliver. Yan, may item na 12 days daw na deliver. So yan sinasabi natin, no? Habang tumatagal, bumibilis na yung delivery. Kasi bakit? Dumadami seller Yan. Agree minsan, umaabot kami ng 1 p.m. 1 p.m. Maturuan lang po sila. Yan. Nice, ma'am. Thank you, ma'am Maricel. Yan, tuloy-tuloy nyo lang po yung
pagtulong sa mga seller natin. Okay? Wag po kayong magsawa. Meron po akong question. Yan, nagtanong na to si Ma'am Jasmine kanina. Totoo po yan. Nagre-reply si Sir Jimmy sa text kahit hindi niya affiliate. Isa na po ako. Ay, salamat Ma'am Lisa Jacob. Yan. So sila na po magpapatunay. No? Hindi na ako mag-aano doon. So, ano Kasa sa Sola? As lang po, pag wala po bang referral code na nakalagay, pwede po bang maglagay kahit active seller ka na? Thank you. Kung active seller ka na, hindi na po. Paano? Active ka na eh. Paano po ilalagay yung referral code doon? Ang gagawin mo na lang doon is i-close yung store. Tapos mag-register ka na lang doon sa gusto mong magkaroon ng referral code para maging affiliates ka niya, maging mentor mo siya. So, ganun lang po doon. Pero yung ngayon ka maglalagay, hindi na po yun. Hindi na pwede kasi na-approve na yung store mo. Pero pwede mong i-close yan kung gusto mo ng mentor at wala ka naman doon na gamit na referral code. Kaya mahalaga po yung referral code po talaga. At may mga gumawa naman yan, wala naman naging problema. Hi Coach, kung pupunta po tayo sa main office, may kakuha po ba tayong previous since seller naman po tayo ni Sitaw? Hindi ko lang po masagot kung meron, no? Pero pwede naman kasi may mga pumupunta naman doon. Pero bago ka pumunta, sabihan mo ko para masabi ko doon sa account specialist. Baka may nakaprepare sila na ibigay. Kasi yung mga ibang pumunta, may nakuha. Yung iba naman, wala kasi baka out of stock na. So, ganun, pwede naman yun. Pwede naman kayo pumunta doon. Importante po talaga na inaalam ang negosyo before pasukin kaysa po nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Okay, tama. Yes, ma'am, Maita, nagtanong na siya kanina. Paano po ang bawas ng product bago po ako sa 20 pa? Bago, pero 24 na ata yung products ko. Paano po magbawas ng product? Hindi nyo na po mababawasan yung products, ang dagdagan nyo yung capital nyo. Pero kung tight yung capital mo, tuturuan kita ng budgeting kung magkano budget mo. Message mo lang ako. Nandiyan naman yung FB, ano ko. Ganyan yung product mo din. Hindi pwede magbawas. Kailangan. Okay? So, yan po, no? Di ka magbabawas ng product dahil di mo na mababawasan yan. So, kailangan mo lang dyan, magdagdag ka ng pondo or message mo ko para malaman ko kung magkano yung budget mo, iba-budget po natin at ituturo ko sa iyo yung strategy ng pag-pick. Yung kung ano yung mga ipipick mo. Kasi di ko alam kung ilang percent yung mga pinili mo. Okay? Yan, sa nagtatanong dyan, ito po, ayan po, basahin niyo po dyan yung aking FB. Message niyo ako mamaya, tuturuan ko kayo ng strategy dyan. Sa susunod po, yung mga hindi naka-rename, yung mga pangalan yung phone, hindi natin i-entertain na. Kasi dito, lagi kong binibilin sa ano pa lang na i-rename po natin yung ating mga pangalan. Tulad yung mga pangalan ng cellphone. Kasi gusto natin dito, alam natin kung sino yung mga kausap natin. No? Next time po, hindi tayo mag-entertain ng mga hindi naka-rename o hindi nakalagay yung pangalan nila. Pag close po ba, mawi-withdraw lahat laman? Yes, mawi-withdraw po yan. Yan, magpapatunay dyan si Sir Mario. Ngayon, nag-withdraw siya 2 beses na siya nakapag-withdraw pero close na yung account niya. No? Kasi mayroon siyang bagong... Coach, meron na. Unti-unti na. Na-withdraw niya na. 2 beses na naka-withdraw yan. Kaya nakaka-withdraw kahit Pag sinabi naman kasing close, hindi naman not necessary close na hindi mo na ma-open yung account. Ma-open mo pa yun kasi may pera ka pa doon. Close siya kasi aalisin na yung mga tinda mo, yung mga products mo, aalisin na yan. Hindi ka na magpa-process dyan. Hindi ka na magpa-process dyan. So, wala nang papasok na product sa'yo. So, ganun yan. No? Kaya kahit mag-close ka dyan, babalik at babalik yung pera mo dyan. Okay? Ayan po, kaya nga sinasabi na yan, kagandahan kay Sitaw. No? Hindi ka pipilitin niya. Pag gusto mo nang i-close, mababalik yung pera mo. Yes po, ako rin. O yan, si Ma'am Renalyn. Yan, siya rin. O, naka-withdraw na rin yan, si Ma'am Renalyn. Affiliates ko yan eh. Sila yung mga lumipat kasi sa akin na walang mga mentor. Napulot lang nila sa ano yung kanilang mga referral code. Kaya nakiusap sila na kung pwede daw lumipat. Sila naman po nag-decision yan, hindi ako. Nag-close ko na yung store ko pero nakukuha po yung pera. Ayan si Ma'am Renalyn.
Yan, ano po yan, si Ma'am Renalyn, taga Japan. Yan, ma'am, buti naman, libre ka ngayon. At nakapahinga ka rin, no? Yan. Yan, si Ma'am Renalyn, kahit nagtatrabaho po yan, talagang kaya praying ako na talagang sisitaw yung maging daan para tayo po mga OFW ay makauwi at makasama na natin pamilya natin. Then alam ko yung hirap, no? Hindi tayo pare-pare ng sitwasyon, lalo sa panahon ngayon. Pero isa lang yung pangarap natin, makauwi ng Pilipinas na malusog, buhay, syempre, at makasama yung pamilya natin. Wala tayong ibang hinahangad na iba, no? Bukod sa pamilya natin. Siyempre, lagi natin unahin pa rin ang Diyos. So kung wala na tayong question, ito na lang po yung aking ihabilin o pabaon sa bawat naririto. So maraming salamat sa mga nagtiyaga sa 38 na participants na narito. Sa kanina, umabot tayo ng 50 participants. So habang tumatagal, dumadami po tayo sa Zoom natin. At darating yung time, baka pag nakauwi na ako dyan, nakapag-for good, yung mga affiliates ko o kahit hindi, pinag-uusap kami ni Prof. Vincent na makagawa tayo ng community na lahat ng sitaw seller na magkaroon ng isang parang community na magkakasama tayo para magpalakasan. Kailangan kasama mo kasi puro positive eh. Kasi pag sa kasama mo yung mga ganyan tao, tumataas yung energy mo, 'di ba? Lalo na nakikita natin na napakaganda ng takbo ng sitaw. Huwag po tayong magsawa na umattend ng Zoom. Kung may mga affiliates kayo, pati ninyo po dito, wag po kayong mag-alala, hindi po natin yan aagawin sa inyo, no? Ang sinasabi lang natin dito, yung real talk tayo, kung ano yung nangyayari, no? At nandito tayo para magtulungan. Para na sa ganon, yung mga hindi alam at malalaman mo, pwede mong i-share yan para malaman ng maraming seller. Kasi pag lahat tayong seller natuto dito, magtatagumpay si sitaw, lalakas si sitaw, at darating yung time na siya yung magiging number 1 na dropshipping company sa buong mundo. At kapag nangyari po yun, kasama ka doon. Kasi tagumpay ni sitaw, tagumpay mo, tagumpay nating lahat. Bakit? Negosyo ko to, negosyo mo to, negosyo natin lahat to. Sabi nga natin, success start when you decide to begin. Walang mahirap sa taong may pangarap. At syempre, lagi lang tayong manalig sa Panginoon at lagi natin sikapin na hindi lilipas ang araw na ito na hindi ka lumapit sa Diyos at nagpasalamat. Kailangan sa umaga pa lang pagkagising mo, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Yung pwede mong gawin sa Panginoon, magdasal, magbasa ng Bible, gawin mo na. Baka sa maghapon, mabisi ka, hindi mo na yung magawa. Mahalaga po yan. Mahalaga na maintindihan mo yung pangako ng Diyos. Mahalaga na malaman mo na mahal ka ng Diyos. Walang taong nabubuhay dito sa sarili niya lang. Na sasabihin mo na hindi ko kailangan ng Diyos. Pag yan yung naging katwiran mo, mananatili kang buhay pero hanggang pag nawala ka na rito sa mundo, tanong na lang sa'yo, saan ka ba mapupunta? 'Di ba? So napakahalaga pa rin na nagtatanim ka ng mabuti rito, nagtatanim ka, no? Na kung saan aani ka rin balang araw. Nag-iipon ka ng kayamanan dito sa lupa, pero nag-iipon ka rin ng kayamanan sa langit. Para parehas lang, 'di ba? Mahirap no mayaman ka dito, kumita ka ng malaking pera, pagdating sa pag namatay ka na, doon mo na malalaman. Tandaan mo, dalawa lang pwede mong puntahan, langit at impyerno, wala nang iba. Yun yung sinasabi ng Biblia, hindi ko sinasabi. Ang Biblia nagsasabi niyan. Walang pupuntahan ng tao, kundi langit at impyerno. Saan ka mapupunta dyan? Okay? Alam ko walang perpekto, pero pag naniwala ka sa Diyos at nanalig ka sa Panginoong Hesus, siya lang yung daan para makaligtas ka. Ba? Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan at katotohanan, walang makakapunta sa parooran ng Ama, kundi sa pamamagitan ko. So mahalaga na maintindihan mo ang kahalagahan at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Kaya dahil diyan, manalig tayo, manampalataya tayo dahil wala kang magagawa kung wala tayo sa Diyos. Maraming salamat po muli. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw nito, sa binigay niyo po sa amin, sa tulong at biyaya na yung pinagkaloob. Alam ko po, Panginoon, na marami pong tao na nahihirapan sa negosyo namin, maghahanap ng talagang negosyo. At marami pang kasama namin dito na parang nagdududa, nagdadalawang isip dahil sa mga karanasan nila sa nakaraan. Pero Lord, ibigay niyo po sa kanila yung tamang wisdom, knowledge, understanding sa business na ito. At ako po naniniwala dahil ipinanalangin ko po ito sa iyo, naniniwala ako na ibinigay mo po sa akin to.
at sa nararanasan ko ngayon na napaka-smooth maging sa mga ginagawa ko, at nawa marami pa akong matulungan ng mga seller. Hindi lang yung mga naniwala sa akin ng mga affiliates ko, kundi yung mga seller na gusto talaga nilang ipursu yung negosyong ito, lalo na yung mga kapwa ko OFW. Alam niyo po yung kalagayan namin, medyo mahirap sa iba at hindi kami pare-pare ng sitwasyon. Pero Lord, nananalig kami at nananampalataya, darating yung araw na makakasama namin yung pamilya namin. At ito na po sana yung gamitin mong daan na maging daluyan yung pagpapala ang sitaw. At sa mga ginawa po ninyong tulong sa amin, maging daluyan naman po kami ng pagpapala sa iba para matulungan din po namin sila. Hindi man sa material o pera, pero sa mga kaalaman at karunungan na meron kami ngayon ay ma-share po namin sa kanila. Maraming salamat na ginagamit mo po ako sa platform na ito para maging madaluyan ng mga pagpapala, hindi man pinansyal kundi karunungan at kaalaman na ibinibigay niyo po sa akin. Nawa, dagdagan niyo pa ito at marami pa po kaming matulungan at maibahagi namin ang lahat ng ito sa iyong kapurihan. At lahat ng gagawin namin, ikaw lang ang maitaas, ikaw lang madakila at mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ang papuri sa iyo lang. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, maraming